Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Adoro. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng nanay ko. Bali pangalanan natin siyang Melissa. Dalaga pa siya noong magulantang daw ang pamilya dahil nga sa may laging kumakaskas sa dingding ng bahay. Ang edad ng nanay noon, 17 taong gulang. Taong 1992 ito. At nangyari ito sa lugar ng Baez, sa Negros, sa Bukid Banda. Malalawak na tubuan ang meron dito, pero may parting magubat. Hindi lang ganun kalapad at malapit ang tirahan nila sa lugar na yon. Maliit na nayon ito at may ilang mga bahay pero magkakalayo. Hindi ko na lamang babanggitin kung aling nayon. Basta sa bukid ng Baez yon. Gabi-gabi umanong may kumakaskas. Nung una ay hindi naman pinapansin sa inaakalang pusa lamang ito. Kumakaskas din kasi ang pusa sa dingding lalo na kapag nag-iinat ng katawan. Yung dingding, may mga bakas. May pinagkaskasan talaga. Hanggang sa naglaon, sinuri ng kanyang ama na si Lolo Sorio. May napansin daw itong itim na anino, pero kaagad ding naglaho. Bad trip ang Lolo Sorio noon. Ayon pa sa nanay ko ay kumuha nga daw ito ng itak at sinabing tatadtarin niya ang pusa kapag nahuli. Malaki din yung bahay nila. 2 palapag pero lumang-luma na. Maraming taon na ding umiral ito. Si Nanay Melissa ay may nanliligaw dito. Taga-kabilang nayon. Pero mas marami yung bahay doon sa lugar na yon. Isang gabi umano nang bumisita ito ay bigla na lamang sumigaw. Tumambay kasi ito doon sa beranda at inaantay ang nanay dahil nga may ginagawa pa. Sigaw ng sigaw ang manliligaw na pangalanan natin Marjon. Ang sabi ay may gumagapang daw sa gilid ng bahay na nakakatakot. Walang ano-anong tinungo ni Lolo Sorio ito. Wala naman daw siyang nakita. Tinuro ni Marjon kung saan patungo. Doon daw sa may likod ng bahay. Dito sa likod dumaan si Lolo Sorio. Pero may bitbit na itong gasera. Nakabuntot naman sa kanya ang manliligaw ni nanay. Kitang-kita umano sa mukha nito ang nerbiyos. Nanginginig pa ang kamay at namumutla. Ang sabi nito, mahaba umano ang paa sa likod. Maikli naman ang sarap. Para umano itong sigbin. Pero singlaki ng tao. Pinakalma ito ni Lolo. Si Nanay Melissa naman ay nakasunod na rin dito. Habang ang naiwan naman ay ang 2 kapatid na maliliit pa lang at ang ilaw ng tahanan na si Lola Astring. Mga puno ng buliang nasa likod pero kinakapitan ito ng mga baging. May mga saging at mangga doon. Matatayog ang mangga dito. Malalaki at may nakapatong pang puno ng balete. Nagalugad nilang likod pero walang nasilayan. Bumalik na lamang sila noon at sinabihan si Marjo na baka guni-guni lang. Giniit ni Marjo na totoo ang nakita niya. Baka ito daw ang sinasabi sa kanya ni Melissa. Pero sa kabila ng pagpapaliwanag na yon, sinabihan talaga siya na guni-guni lamang yon. Umuwi na lamang itong si Marjo. Natakot daw umano. Dito ay binagabag si Melissa ng gusto. Umalis si Marjo ng dahil lamang doon. Halata umano sa kinikilos na balisang-balisa. Pinili noong usisain ng Nanay Melissa ang kung anong nasilayan ng manliligaw niya. Bagamat hindi ito nakita sa likod ng hanapin nila pero nais niya ng bantayan ito gabi-gabi. Dulot yun ng matinding kuryosidad na umiiral sa kanyang wisyo. Kinabukasan ng gabi ay doon sa may kusina natulog si Melissa. Imbis na sana sa itaas, sa baba ito. Hindi masisilayan ang pwesto kung saan laging may kumakaskas kasi nga may bubungang nakaharang. Canopy. Naglatag lamang ng banig sa gilid ng lamesa.
Kinakabahan man, pero may nagtutulak daw talaga sa kanya na alaman nito. Hanggang sa noong lumalim ang gabi ay narinig niya na ang pagkaskas, pero sa ibang direksyon. Hindi sa gilid ng bahay, kung hindi doon umano sa kamalig nila sa may likod. Basta wari niya ay doon banda kasi mahina yon. Dahan-dahan siyang tumuntong sa lababo. Sinilay niya sa bintana, pero wala naman daw siyang nakita. Madilim kasi doon eh. Ang ginawa niya, kumuha siya ng flashlight. Hindi niya binuksan kaagad ang ilaw. Gusto niyang malaman muna kung ano ba talaga ito kasi nga kapag may ilaw malamang aalis yon. Meron siyang naaaninagan na konti. May ilaw naman sila sa loob ng bahay. Dahan-dahan siyang lumabas ng kusina. Mabilis na naglakad patungo sa kamalig. Dito siya sa may kaliwang parte gawa ng may matataguan daw doon. Nakapaalang si Nanay Melissa. Pagkasilip niya dito sa likod ng kamalig, may gumagalaw. Kumpirmado. May nasilayan nga siya. Hindi daw pormang pusa kasi nga malaki. Pagkabukas ng ilaw, sakto pa talagang lumingon ito sa kanya. Napasigaw si Melissa noon. Napakapangit umano ng dilalang na ito. Bumuka pa ang bibig at napakalaki ng bibig niya. Sinunggaban daw siya noon. Mabuti na lamang at nakailag siya. Walang ano-anong lumabas sa kaga ng mga magulang niya. Sabi ni Melissa, may maligno umano sa likod ng kamalig. At kung hindi siya nagkakamali ay ito na yung nasilayan ni Marjo. Kinuha ni Lolo Sorio ang ilaw. Tinungo ang likod ng kamalig na yon. Napaatras ito kasi nga nakita niya rin ito. Nagtakbuhan sila papasok ng bahay. Sinilip nila sa bintana. Nakita nilang gumagapang ito patungo doon sa may liblib. Itong si Lolo Sorio ay walang sinayang na oras. Kaagad pinunta ng kilalang albularyo sa lugar. Matandang lalaki ito. Pangalanan nating Tatang Ato. Dumating kaagad yun tapos sinuri ang likod ng bahay. Ang sabi ay 2 umano ang hinala niya. Kung hindi daw engkanto, aswang. Walang bakas ng aswang pero may naaamoy umano si Tatang Ato. Inantabayanan yun kung babalik ba pero nagumaga na lang ay hindi ito lumitaw. Napuyat ng gustong pamilya. Maging ang mga kapatid ni Nanay Melissa na mga babae. Natakot din. Pinaalalahanan ng mga ito na huwag tumungo sa likod kasi nga may masamang nilalang. Maraming araw ang lumipas. Patuloy sa pagbabantay ang albularyo. Nakarating na lamang daw ito doon sa liblib. Hinahanap ang kung anong nilalang pero hindi natagpuan. Hanggang sa ayon, nilagyan na lamang umano ng mga pangontra. Pero 1 linggo pang nakalipas, nakarinig na naman sila ng pagkaskas. Sa mga sandaling ito ay hindi na raw sila lumabas patungo sa kung saan kumakaskas yon. Bagkos ay si Lolo Sorio ay kaagad na tinungo ang albularyo. Pagkarating ito, naroroon pa rin ang pagkaskas. Nakasilay sila sa bintana sa likod. Nakatanaw sa albularyo habang dahan-dahan itong tinutungo ang likuran. Bit-bit ang gasera nitong matanda. Tapos may ilaw pang hawak si Melissa na nakatutok naman doon sa kamalig. Hanggang sa nakita nilang tila nagulat ang albularyo. Nagsisisigaw daw ito ng pagtataboy na para bang nagtataboy ng aso. Kasama na doon yung tila may dinadasal at pagsaboy ng kung ano dito. Hindi nila makita ang nilalang mula sa bintana kasi nga nasa likod ng kamalig yon. Hanggang sa nilipitan daw ito ng manggagamot at doon ay nakita na nilang umaatras. Maikli nga ang kamay at may mahabang pa ito. Nagmistula umanong sigbin. Basta ganun kasi nga, yun daw na sigbin ay mahaba yung paa sa likod eh. Umaangil lang nila lang pero kakaibang angil na parabang paos na ahas. Tinututukan naman ng albularyo ng itak. Inaambahan pero panay atras yun. Hanggang sa nanghingi ng tulong si Tatang Atong.
Tinawag si Lolo Sorio at sinabing bagatin daw at baka tumakas pa. Inawat ni Lolo Sorio nang lumabas ito. Nag-iiyak daw si Nanay Melissa. Hinimatay nga umano si Lola noon dahil hindi kakayanin ng tensyon habang itong mga kapatid ay nagkubli sa silid doon sa itaas ng bahay. May bitbit na itak si Lolo Sorio. Binagat niya sa likod ang nilalang at ang sabi ni Tatang Ato, maging alisto gawa ng tinamaan na umano ng orasyon nito kaya nababahag. Kanina ay sobrang agresibo daw. Aswang daw yon at hindi maligno. Hindi nakaatim si Lolo Sorio. Tinaga umano ang nilalang na yon. Tinamaan pero gumante. Dahilan para matumba si Lolo Sorio. Mabuti na lamang at naiharang ang itak kasi nga sinakmal talaga siya nito. At habang nangyari naman yon ay hindi magkamayaw si Nanay Melissa. Nanghihingi ito ng tulong sa mga kapitbahay. Pero ano bang maririnig ng kapitbahay, malalayo mga yon. Katunayan yun lang tahanan nilang namumukod tangi malapit sa gubat. Bumangon si Lolo Sorio. Sinugaman naman ni Tatang Ato ang nilalang at binato ang bitbit na gasera. Dahilan para sumiklab ito at binalot ng apoy ang likod ng nilalang na yon. Mabilis na gumapang ito. Sinundan nila pero hindi naabutan. Dahil bigla na lamang itong lumusong sa may tubig. May ilog kasi doon sa unahan ng gubat eh. Tapos ayon, hindi na ito nagpakita pa. Ayon dito kay Tatang Ato, malamang ay tagatawid ng ilog ang nilalang. Gagala daw siya doon bukas. Malalaman naman umano kapag may taong may malaking paso sa likod nun. Yan ay kapag hindi kaagad nakapaghilom ang sugat. May mga aswang kasing babalik lang sa normal ang balat nito matapos ng ilang oras. Sabi ni Lolo Sorio, sasama daw siya para naman kahit papano'y makatulong. Bumalik na sila sa bahay. Itong si Lola Astring, gising na pero namumutla pa rin. Pinapaypayan ito ni Nanay Melissa. May mga sinabi ang albularyo. Bakit daw laging dumadalaw ang aswang? Tingin niya, wala naman itong masamang motibo kasi nga matagal nang may bakas ng pinagkakaskasan. Nagtanong si Lolo Sorio kung anong klaseng aswang ba daw yun. Sabi ni Tatay Ato, parang kubura o kubot. Mahaba kasi ang buhok. Pero ang ipinagtataka niya ay maikli ang mga kamay. At wari niya ay sobrang tanda na daw ng aswang na yon. Para nga umanong amaranig kung tutuusin. Kasi nga, baliw eh. Yung aswang na matatalino hindi lumalapit sa isang bahay para lang malantad sila. Nagtatago ang mga ito sa sabulag para makapangbiktima. Pero yun daw, lantaran. Parang gumagalang aso lang. Soryo, hindi kaya kapamilya niyo lang yon? Wala ka bang nalalaman na may aswang sa inyong angkan? Nako, kung meron man di dati pa. Wala ato. Pero may naikwento sa akin yung tatay ko noon nagkaroon daw ito ng kaibigan na may kakaibang itsura. Mula tong nang mamatay yung nanay ko eh. Hindi ako sigurado pero hindi kaya yun yung sinasabing kaibigan ni tatay. Ikaw ba to? Magkakaidaran lang naman kayo ng tatay ko eh. May napansin ka ba sa kanya dati nung nabubuhay pa? Wala naman. Totoo ba yung mga sinasabi mo ha? Aba kung ganun, sino naman kaya yung aswang na yun? Bukas malalaman natin iyan. Dito na lang ako matutulog ha. Doon nga natulog ang matanda. Ito nga palang si Tatang Ato sa kabilang nayon nakatira. Doon banda kung saan nakatira si Marjo. Kaanak ni Marjo ito. Kinabukasan, kasama si Lolo Sorio sa pagtawid ng ilog. Kasama na din noon si Nanay Melissa kasi gusto niyang malaman kung sino ba talaga ang nilalang. Malayo pa yung kabahayan dito sa tawid ng ilog. May lumang sementeryo daw doon. Ginagamit pa naman ito ng iba pero kalimitan, doon na sa lungsod inililibing ang kaanak na namatay. Nakarating sila sa isang nayon. Walang pinag-iba sa kanilang lugar. Ganun pa rin. Mahirap humingi ng saklolo kapag may nasusunugan. Nagbahay-bahay sila noon. Siniyasat ang bawat isa. Nagtatanong kung may tao bang may sakit sa lugar.
Pero wala naman umano. At ang naging resulta ay nagalit pa umano ang mga tao doon. Hindi naman sila umuwi kagad. Nagtungo pa sa isang nayon na katabi naman ng naunang sitio. Pero wala pa rin. Inabot na lamang sila ng hapon na wala pa rin umano. Nakapagdesisyon na si Tatay Ato na magsasagawa daw siya ng pagtatawas para alamin kung sino at saan nakatirang aswang. Gagamitin niya yung mga tipak ng kinaskas sa dingding. Ito na nga ang nangyari. Pagka-uwi ay doon isinagawa ang proseso sa may kamalig lang. Bali ang kamalig na ito ay papag at may dingding. Pero sa likod lamang umano ang dingding nun. Ang bawat gilid ay wala at nakaharap ito sa bahay nilang pamilya. Marami umanong ginawa ang albularyo. Basta't matapos makakuha ng maliliit na tipak doon sa dingding, nagsiga ito gamit ang bunot. At ang sigang yon ay inilibing naman sa lupa. Kumbaga naghukay ng hanggang siko ang lalim. Tinabunan ng lupa at kinuha ito matapos ang isang oras. Yung abo ng bunot, inilagay sa palanggana. Basta tinitigan lamang daw ito ng matanda. Hanggang sa, "Kaanak ninyo ang aswang. Malapit na kaanak. Wala ka ba talagang nalalaman? Soryo. Batay sa pagtatawas ko, kaanak tapos malapit pa. Minsan lang ako pumapatol sa pagtatawas. Kapag hindi lumulutang yung mga abo, walang bisa. Pero yan nakikita nyo naman yan. Umiikot pa yung abo. Ako lang ang nakakabasa niyan. Teka nga, ang maranig, walang bakas May amoy pero walang bakas. Ang aswang na yun ay isang amaranig. At kung hindi ako nagkakamali, nanay mo? Soryo. Paano naman nangyari yun? Hindi naman aswang si nanay Napakabait nga nun. Di ba nga sabi mo sa akin matapos mamatay yung nanay mo, nagkaroon ng kaibigan ng tatay mo na nakakatakot ang itsura. Sa tingin mo ano kaya ang unang papasok sa isip ko? Maging ikaw mapapaisip ka din na baka nanay mo yun. Malamang walang napasahan sa pagiging aswang. Walang diwa ang amaranig. Maliban na lang sa natirang alaala nito nung pumanaw na. Puntahan natin ang pinaglibingan ng nanay ni Soryo, sabi ng matanda. Bali lola na ni Nanay Melisang nasabing aswang. Yan daw ay kapag totoo ang mga sinabi nitong albularyo. Silang tatlo ang nagtungo sa sementeryo. Si Melisa, si Lolo Soryo at ang albularyo. Doon sa may lumang sementeryo ito. Gabi na kasi nga inabot talaga ng gabi yung pagtatawas at pag-uusap nila. Sabi ni Lolo Soryo, nakalimutan niya na kung saan banda nakalagay ang buntod. Lalo't masukal na raw ang lugar. Napapamura si Nanay Melisa. Inakala niya kasi na naroroon sa lungsod na kalibing ang lola niya. Bali pinagbuklod lang daw ito kasama ng kanyang lolong matagal nang namatay. Galit na galit noon si Melisa. Bakit ikinubli daw ng kanyang ama? Sabi naman ni Lolo, matagal umano siyang naging sundalo. Ultimong noong pagkamatay ng kanyang ina ay wala siya noon. Tama po kayo nang narinig. Bali itong si Lolo Soryo sundalo. Kafgu. Sa Iloilo ito nakadistino. Nakakapagbakasyon pero limitado ang oras nun. Bumabalik ka agad. Alam naman daw nila Nanay Melisa ito. Maliit pa si nanay at nasa edad 8 nang magretiro ng kanyang ama. Pero tay kahit pa ganun, dapat hindi mo ikinubli. Ang sinabi mo lang kasi pinagbuklod na. Hindi pa ako naisisilang nang namatay ang lola. Kasalanan ko anak. Naniwala kasi ako sa tiyo mo na inilipat Pero sa huli nalaman kong hindi pala naasikaso ng sepulturero. Nagsisindi naman ako ng kandila dito pero doon lang sa may krus. Ayoko namang sabihin sa inyo yung lahat kasi nga nasanay na kayo doon sa lungsod Sumabat na si Tatang Ato. Huwag na daw magtalo. Tapos na daw yon. Nakaraan na. Ang dapat malaman ngayon ay kung saan nakalagay ang puntod. Siya na umano ang bahala. Naaamoy na niya ang nilalang. Hindi na kumibo pa ang mag-ama. Sumusunod lang daw sila dito kay Tatang Ato. Tinabas ni Tatang Ato ang mga damo.
Habang si Lolo Sorio naman daw noon, lumihis ng direksyon at pumasong sa isang puntod. Makikitang nag-iisip ng malalim. Ilang mga sandali lang. Nakita ko na! Dito dali! Umari ka, Melissa. Ayan o, yan o. Ito yon. Ilapag mo ang gasera dyan sa gilid. Tinawag ni Melissa ang ama. Pagkalapit nito ay nakumpirmang yun na nga daw ang puntod. Pero wala namang kakaiba. Nakalitaw lang ito ng konti sa lupa. Walang pagbabago. Kung ito daw yun ay malamang may tibag ang semento. Pero wala. Yun din ay ayon kay Tatang Ato. Nandito bandang amoy ng aswang eh. Naririto lang talaga. Eto ba ang pangalan ng nanay mo, Sorio? Opo, yun na nga po. Hindi siya nailipat. Ito yun, natatandaan ko na. May bato sa gilid. Ayan yung bato. Matapos makapagsalita ni Lolo, nakarinig daw sila ng pagsambit. Nagmumula daw yun sa pinanggalingan nila. Kagad naman nilang tinungo ito at ang bumungad doon ay ang kapatid ni Lolo Sorio. Kuya nito, napangalanan natin itong Mael. Ang sabi ng Lolo Sorio, naroroon pa ang labi ng nanay nila. Bakit pinalabas na nakabuklod na ito sa kanilang tatay? Pasensya ka na, Sorio, pero kailangan kong magsinungaling. Pinagbabantaan ako eh. Yung kapatid natin na panganay, yun ang dahilan. Naalala mo si Ate Ishana? Anak sa unang asawa ni nanay. Aswang yun, si ate. Dinalaw niya ako tapos sinabihan akong wag lilipat ang labi ng nanay natin. Papatay niya daw yung pamilya ko. Ito ang dahilan kung bakit ako sumunod kasi nga baka may mangyari sa inyo eh. Napabisita ako sa bahay niyo. May inihatid ako mga bininang mais pero nalaman ko sa asawa mo na naririto daw kayo at hinaanap yung puntod ng nanay. Namatay si Ishana at dito nagpalibing. Wala kayong alam. Ako lang ang nakakaalam. Halimaw na siya ngayon. Soryo, kung dati karaniwang aswang lang, ngayon hindi na. At nandito siya namamalagi. Para bang nabuhusan sila ng malamig na tubig nun. Nagkatitigan at kita sa mukha ang matinding pagtataka. Sabi naman ni Lolo Sorio ay may anak nga daw ang nanay nila bago pa ito naging kabiyak ng tatay nila nun. Namatay kasi ang unang asawa. Mali pala ako. Kapatid niyo pala sa labas. At malamang aswang yun na minana sa unang asawa ng nanay niya. Naroroon lang siya malapit sa puntod ng nanay niyo. Naaamoy ko siya doon. Binalikan ni Tatang Ato ang lugar. Sila Nanay Melissa sumunod lamang dito. Maging ang kapatid ng kanyang ama na si Lolo Mael. Sumunod na doon at bumunot ng itak. Walang ano-ano'y tinuro na ni Tatang Ato kung saan banda nakalibing ang kapatid sa labas. Sa tapat lang ito at kitang-kita nila yun na may butas sa ilalim. Wala dyan ang aswang. Nasa labas siya. Naririto sa paligid natin. Kahit may pinsala yun pero wag tayong kumpiyansa ha. Kapatid pala sa labas ito. Nakita ko yun na yun minsan pero hindi lumapit. Parang nahihiya. Ito pala ang dahilan. Aswang pala. Nakakabingi umano ang katahimikan nun. Matapos makapagsalita ni Tatang Ato, nakikiramdam tapos umabante ito ng lakad. Si Nanay Melissa umano ay pumatong sa puntod kasi nga natakot siya nun. Ilang sandali lang, nagpakita umano ang aswang. Gumagapang ito sa damuhan. Nanlilisik ang mga mata. Nakabuka ang bibig at tumutulo pang laway. Sabi ni Tatang Ato ay wag munang lalapit. Mukhang nakabalik daw sa lakas ang aswang. Pero naroroon pa rin yung sunog nito sa likod. Mamasa-masa daw kasi yun. Kinakausap ni Tatang Ato ang nilalang. Sinasabihan na wala silang masamang motibo. Nabulabog lamang umano ang pamilya dahil nga laging kumakaskas ito sa bahay. Naiintindihan niyang ayaw nang ipalipat ang labi ng ina sa ibang sementeryo. Pero sana umano ay wag na itong manggambala.
Sapat na yung nalaman nilang katotohanan sa likod ng kababalaghang nangyayari sa bahay nila, Nanay Melissa. Pero hindi umano nagbago ang pagiging agresibo nito. Mas nagalit pa. At biglang sinunggaba ng albularyo. Napaatras si Tatang Ato at sabi niya, nakalimutan niyang wala palang diwa itong amaranig. Bakit niya pa kinausap? Nagmukha lang siyang sintu-sintunon. Dagdag ng matanda, palibutan at patayin na lamang umano kasi nga sa susunod na pagdalaw daw nito sa bahay nila Nanay Melissa, iba na ang gagawin. Baka pumatay na ito. Walang ano-ano'y pinalibutan nga nila. Si Melissa lang ang hindi tumulong. Siya lang noon na may hawak sa gasera. Nakakapangilabot umano ang itsura ng aswang sa kung paano gumapang ito. Ang nakatawag pansin sa kanya ay yung maiikling kamay at umaamag na mga mata. Kulay puti na makinang ang mga mata nito, na parabang mata ng pusa kapag tinatamaan ng ilaw. Muli itong sumunggab at sa pagkakataong yon, nataga ni Tatang Ato sa may balikat. Dahilan para magkapinsala ito at kitang-kita yun ni Melissa. Nahihirapan pero mabagsik pa rin. Sinundan kaagad ng pagtaga nila Lolo Sorio at Lolo Mail sa mga paa. Sinipa pa ito at sumalampak sa sulok ng puntod. Pinagtulungan nilang tagain yon hanggang sa magkalasog-lasog ang katawan at hindi na gumalaw pa. Buhay pa daw, kahit pa hindi may tsura, nakadilat pa rin ang mga mata. Sabi ni Tatang Ato, lagyan umano ng gaas. May gaas naman ng gasera. Ibuhos ang iba dahil susunugin daw nila. Hindi ito iiwan hanggat hindi natutupo kasi nga, ang amaranhig ay hindi umano namamatay. Sinunog nga nila yon. Naglalagablab ang apoy. Umaatungal pa ang nilalang. Napapailing na lamang daw sila Melissa. Ang haba ng buhay. Tinambakan ng mga tangkay. Hindi nila iniwan kaagad ito. Basta, naabo na lamang daw yon. At ang abo ay doon lang nilagay sa pinaglibingan nito. Tinambakan ng lupa. Madaling araw na at hapong-hapo silang lahat. Hindi naman sana mangyari sa kanya yon kung hindi lang nanggagambala. Nagkonsensya ako. Mahal na mahal niya ang nanay niya at pinoprotektahan niya ito. At malamang ginawa niyang amaranig ang sarili para mabantayan ng gusto ang nanay niya. Ang nanay niyo, hindi siya masama. Walang mga bakas ng pinagkainan. Hindi yun kumakain. Pagbabantay lamang ang ginawa. Ang tanong bakit napupunta siya sa inyo? Yan lang naman yung nagpapagbagabag sa akin Wala naman siyang koneksyon sa inyo. Sa bagay, wala namang diwa ang amaranig. Ang huling alaala lamang nito ang taglay nung araw na namatay. Doon din naman kasi nakatira ang nanay niya kaya natutungo doon. Pero hanggang pagkaskas lang, walang ibang motibo. Bakit, di ba, wala naman siyang sinaktan sa inyo? Maliban na lang nung malaman ninyo ang totoo. O siya, sige na. Umuwi na tayo. Huwag niyo na lang talagang ilipat yung nanay niyo. Sorry Dito na lang. Respetuhin natin ang unang anak niya. May karapatan naman siyang magdesisyon kasi nga siyang panganay. Umuwi sila. Ipinaalam na kay Lola Astring ang lahat. Naging kampante naman ito. Lahat sila na konsensya. Mantakin ninyong ganoon kalalim ang pagmamahal ng aswang sa ina. Sa ngayon, Sir Seth, itong si Nanay Melissa, may mga patunay sa mga pangyari. Mga bagay na bitbit niya para sa alaalang yon. Larawan ng kapatid sa labas nila Lolo Sorio. Tapos sila mga gamit nito na kinuha ni Tatang Ato. May singsing yung nilalang. Napunta ito kay Nanay Melissa. Bakal na singsing pero hindi kinakalawang. May mga ukit na hindi maintindihan. Tapos yung mga tipak sa pinagkaskasang dingding, meron din si Nanay Melissa noon. Nakabalot sa panyo. Nakita ko yon. Kaya kung ako ang pagsasalitain, kung totoo ang aswang totoo din ang amaranig. Aswang lang din kasi ang mga yan Mula yan sa ganap na aswang tapos namatay.
pwedeng hindi na ipasa ang pagiging aswang o pwede ding ginusto ang pagiging amaranig. Katulad na lamang ng nangyari sa kapatid ni Lolo Sorio.